gross international reserves. Ito po ay kinapapalooban ng halos 5 masasabi nating paraan. Nandyan po yung ating Eto mga babayan, ating papag-usapan dito bakit nga ba binenta ng napakamura yung gold reserves natin mga babayan. Dito malalaman natin dito sa tatalakayin dito kay Senator Marcoleta mga kababayan. Pero bago tayo mag-umpisa, huwag niyo munang kalimutan i-share, i-like at subscribe nang sa ganun updated po kayo dito sa kaganapan sa ating bansa. Eto na po tayo mga kababayan. noong pong nakaraang taon, Mr. President, ayon po sa International Brokerage Tracking Website, ang Pilipinas po ang nagbenta ng pinakamalaking volume ng ginto sa buong mundo. 24.95 tons. Yun, 24 point. Ang dahil mo sa pangyayaring ito ay 9 tons. bumaba ang ating gold holding sa 134.06 tonelada na lang. Ang Thailand po, Mr. President, sang-ayon po sa ulat na ito, ay nagbenta lang ng 9.64 tons. Ang Uzbekistan ay 6.22 tons. Ang Mongolia, 1.33 tons. Saan po ba yung Mongolia, Mr. President? Mongolia nasa Central Asia, Mr. President. Pwede po tayong makarating doon. Kilala ko ho yung Deputy Prime Minister doon, Mr. President. Kaya Kaya ako gusto po natin tinatanong, pumisita. ay alam ko pong kaibigan nyo yung Deputy Prime Minister. Ang Singapore po, Mr. President, nagbenta 1.18 tons. So, kung pag-usam po, yung financial standing po ng Singapore, ay malayo po tayo, pero talagang, bakit po tayo nakapagbenta ng ganong karami? Yun. Ano po ang naging batayan, Mr. President? Unang-una, bakit po 24.95 tons kagad? Ba't di na lang 2.4, Mr. President? Ano po kasi mga kababayan, makasingit lang muna po. Kasi po, bakit kasi po 24.9 tons ang ibinenta ng administration ni BBM mga kababayan? Samantalang yung mga ibang bansa nagbenta lang ng 2 tons, 1 tons, samantalang tayo 24.9 tons of gold reserves. Hindi naman tayo mga kababayan, hindi naman pandemic. Biruin mo nung isipin na lang po natin mga kababayan nung pandemic si President Tatay Digong, hindi naman siya nagbenta ng gold reserves natin. Nakaraos pa rin tayo, biruin mo taghirap yun, walang pumapasok na pera. Diskarte lang para may survive yung Hindi na tayo nagbenta ng gold reserves. Ang nakapagtataka is the big question mark dito, bakit 24.9 tons ang ibinenta ni BBM sa World Bank samantalang yung mga ibang bansa is nagbebenta lang ng 1 tons and 2 tons, which is napakalaking diferensya po. At saka binenta yung gold natin ng murang halaga. Nag-uusap po yung dalawa mga kababayan. Tayin muna natin. Siguro nag-iisip sila kung ano yung tamang isasagot nila dito kasi mahirap. I was talaga. advised, Mr. President, by the BSP that it's part of their portfolio management. So from time to time, they would adjust their portfolio depending on the situation and depending on the risk. So in this case, they sold gold and transferred to another asset class. Ang kagandahan ho dito, Senator Marcoleta, kumita naman ho tayo dahil mataas ang presyo ng gold ngayon. No? So kumita naman ho ang BSP dito sa pagbenta. Pero lumipat lang naman siya in another asset class na high yield, low risk. Pero Ayan po mga kababayan, narinig natin. Kumita naman daw yung bansa natin. Oo nga, kumita nga tayo pero wala naman tayong nararamdaman, di ba mga kababayan? Patawa din tong
Sagot ni Sherwin Gatchalian, mga kababayan. Kasi bakit ba nangungurakot ang ating gobyerno? Asan ba nila dinadala yung mga pera natin? Meron naman binenta yung gold natin. Tapos yung Maharlika, nag-invest sila. Wala tayong balita. Which is a big question mark, mga kababayan. Ang tatakaw nila talaga sa corruption tong gobyerno na to, no? Pati yung nananahimik na ginto natin is binenta nila. Kasi pag may ginto tayo, mga kababayan, kahit nasa bahay tayo, kung walang-wala na talaga tayo, 'di ba? Kailangan 'yun ang mapapagkuhanan natin ng pera para makasurvive, 'di ba, mga kababayan? Ganoon din po ang Pilipinas, mga kababayan. Okay lang kung binenta niya unless may napuntahan yung pinagbentahan niya. Kung nakakapag-provide ba siya ng magandang project sa Pilipinas, is okay lang at kumita pa yung pera natin. Okay lang sana kung ininvest niya na magkakapera din, magiging double yung pera. Pero wala po. Puro insertion. Yun nga lang DPWH, kukurakutin pa nila, yung ginto pa kaya. Mr. President, ngayon po ang daming nagsasabi, kahit hindi po natin tingnan yung boiling cauldron, mas mataas po ang presyo ng ginto ngayon eh. Sa mga tuwid, kung halimbawa nagbenta lang tayo ng konti, at ngayon natin ibinuhos kung talagang kailangan natin pong magbenta, mas marami po tayong kinita siguro, Mr. President. Di po kaya? So tama ho kayo na mas mataas ho yung presyo. Although, to be honest ho, mahirap rin ma-predict yung presyo. Minsan tumataas, minsan bumababa. But along the way naman po, ito ay nagbebenta ho sila in tranches. Hindi naman ho isang bugso yung pagbenta ho nila. But Kasi you're right po, na tumaas pa ho yung presyo. Mr. President, kasi po kung titingnan po natin yung ating gross international reserves, ito po ay kinapapalooban ng halos 5 masasabi nating paraan. Nandyan po yung ating reserve position. Kasama po ngayon ang pangalawa, yung ginto nga po, yung ating special drawing rights, yung foreign investment, at saka yung foreign exchange. Kung titingnan po natin ang ating gross international reserves, Mr. President, ang laki po ng bahagi ng ginto eh. Dito po sa total nating GIR, Mr. President, $108 million. Ang representas po ng gold dyan halos $16.4 million. Kaya kung siguro binenta natin po ngayon, baka ito 16 na ito, $32 million. Yun, po. doble. Sa akin lang pong palagay naman, Mr. Sayang. President. Totoo yan, no? Nakita ko nga ho na ang presyo ng ginto ngayon ay tumataas. Although mahirap rin ho masabi kung gaano siya katagal tataas o bababa rin ho siya. So ang BSP naman ho, ang ginagawa ho nila as part of the portfolio management, nagre-realign lang po ng asset classes. So but hindi naman ho nila binenta to isang bugso, no? So kumita rin ho sila along the way kasi in tranches ho nila binebenta pataas. Pero sana po, Mr. President, ang ating BSP, mas malawak po yung kanyang pananaw. Yeah, tama ho Kung kayo. natanaw po niya na ngayon po ay tataas po ang presyo, doon po sana natin may bebenta ng mas marami, mas malaking ganansya po ng ating bansa, Mr. President. I agree with you, Mr. President, Senator Marcoleta, na kailangan din maging practical and tingnan yung overall trend. Nakikita ko po yung punto ninyo na dapat mas kumbaga chinempohan ho nila na mas mataas yung presyo. Kasi po mula nung mawala na yung ginto sa gold natin, Bretton Woods yata yung sinasabi nila eh. Napunta na lahat sa US dollar po kasi. Kung talaga po kasing nakakabahala po kasi. Tama. Kung totoo po na ang ginto po natin ay isa sa ating pinaglalagakan po ng katatagan po ng ating financial situation,
Maski po sa ating pamilya, ugaling Pilipino na pag meron ka pong ginto, napaka makaingat eh. Hindi po natin basta-basta dinidispose yung ginto. Parang seguridad po ito eh, Mr. President. Tama po ba? Tama ho, Mr. President. Tingnan po natin, kahapon po, Mr. President, ang ating piso ay 59.17 to the US dollar. Ang year-to-date na depreciation po is 1 peso and 3 centavos or 2.24%. Ito po yung medyo nakakabahala po na hindi naman po ako ekonomista, Mr. President, pero kahit papano, pinipilit po nating maintindihan ng kahit konti lang. Para sa ganun po ay maintindihan din natin kung paano ipaliliwanag sa ating mga constituents yung galaw po ng ating financial system, Mr. President. Disturb din ng Paano po taong ngayon, bayan para malaman. I-assess ng Department of Finance po yung recovery trajectory halimbawa natin sa harap ng tayo po ay sumadsad sa third quarter ng halos 4% lang po ang growth ng ating gross domestic product. Thank you, Mr. Yeah. Yung value po naman sa dito po last week po. Nag-uusap pa po sila mga kababayan kung anong Ngayon, Well, Mr. President, talagang aminado ho tayo na dahil po dito sa issue ng flood control, bumagal po yung paggastos ng ating pamahalaan, lalo-lalo na sa construction. Kanina na pag-usapan ho natin ni Senator Ping yung laki ng contribution ng government spending, almost 25% no, of our economy ay nasa government spending. So, ang strategy po ngayon ng economic managers at the administration is number one, regain the trust of our people. So, balitaan ko kay Secretary Recto, Executive Secretary, na today magpa-file na po ng kaso ang Ombudsman sa Sandigan. So, isa yan sa mga paraan para maibalik po natin ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Pangalawa po, mayroon na pong catch-up plan ang executive na habulin po yung paggastos itong nalalabing mga buwan. Mayroon pong 156 billion pa na hindi nagagastos ng DPWH. So ito po ay sisiguraduhin nila na ma-implement this coming fourth quarter. Itong natitira, no? November and December. So they recognize na kailangan po humabol ang DPWH pagdating po sa spending activities. Mr. President, ang ibig niyo sabihin, pagkaraan na tayo po ay makapag-file ng mga charges kung sino man po yung mga may kasalanan dito. Dagli-dagli po bang magkakaroon kagad ng tiwala yung mga namumuhunan, yung mga investors, at mga ilang araw po mula doon ay babalik na po lahat yung mga investments? Ganun po ba ang Hindi naman ho, gusto natin hindi iparating? naman, Senator Marcoleta. Ano ito, confidence building? It will take time, pero importante po yung aksyon na ginagawa po ng ating pamahalaan. At tayo lahat, actually, bilang public servants. No? So, importante po yung aksyon na ginagawa ho natin dahil kung wala ho tayong gagawin, wala talagang confidence building, wala hong kumpiyansang babalik. So, Kasi po, dapat ho maraming, mga ganito ay ginagawa po at dahan-dahan po para eventually bumalik po ang tiwala ng taong bayan. O yan mga kababayan, narinig nyo po yung bakit nila ibinenta ng mura itong gold reserves natin. Hindi po maliwanag na nasagot ni Senator Gatchalian mga kababayan. Dahil nga po, paiba-iba nga daw po yung presyo ng ginto. Pero sinabi nila na kumita naman daw po tayo dun sa pagtinda nila ng ginto natin mga kababayan. Pero ang nakapagtaka mga kababayan, bakit 24.9 tons ang binenta nila? Bakit ganun na ba tayo gipit na gipit mga kababayan? Bakit ba? Hindi pa ba sila kontento dito sa mga kinurakot nila? Nangurakot na nga sila ng bilyo-bilyon eh. Ano bang
Ano ba ang pinaggagastusan ng bansa natin mga kababayan? Bakit nila ganun na kadesperado na binenta nila yung ginto natin? In the future, pagka may pandemic, whether we like it or not, gagamitin natin ang ginto kung kinakailangan, di ba mga kababayan? Pero itong si Tatay Digong natin, mga kababayan, kahit papano, pandemic man, ang nangyari man yung pandemic, hindi ho siya nangutang sa iba't ibang bansa. Ay, hindi niya ho binenta yung ginto natin, mga kababayan. Pinapahalagahan po ni Tatay Digong yung mga ginto natin. Di baling mangutang na lang tayo, sabi niya, makabayaran din natin yan. Wag lang natin ibenta ang ginto. Kasi kapag nagkaroon ng pagbagsak ng ekonomiya, meron at tumaas ang gito, meron tayong may bebenta at meron tayong mapapagawa dahil sa kinita ng ginto na yan. So ngayon, itong administration natin mga kababayan, nagbenta nga sila ng ginto, tapos mura ang halaga, tapos binulsa lang nila. Ganyan katindi po yung ano natin, gobyerno natin mga kababayan. Wala naman silang ibang rason para magbenta ng ginto, hindi naman tayo nangangailangan ng pera. Meron naman tayong pondo, kaso inubos nila, kinulimbat ng mga buhaya. Pati ba naman yung gold natin, pinakialaman pa. Ganyan o katindi ang corruption nito mga kababayan, ng Marcos administration, ni Bongbong Marcos administration mga kababayan. O hanggang dito na lang muna tayo mga kababayan. Maraming salamat po. Huwag niyong kalimutan lagi mag-share, like at subscribe para updated po tayo sa kaganapan dito sa Pilipinas. Maraming salamat po mga kababayan. Mag-ingat po kayo lagi and God bless.